Hi, I'm Stephanie. Ma'am. And I'm Esen, and we're here to present. Okay, magtatagalog na lang ako. Tissue! No split! Tissue! pa rin. Pare, oh. Grabe! To the max! Dahil uso ngayon ng media killings. Dahil sa katawa. Okay, serious time na. Oh, serious na. Serious na. Media killings, serious problem na ng media ngayon. So, we will present the right and the wrong way journalists do when covering a media, when media men was is killed. So, yun. Kung makikita nyo, nabaril na siya. Tingnan nyo, baka buhay pa. Ups! Finishing touch. That's the wrong thing. Ang mga news reporter, hindi pwede mangialam sa trabaho ng mga pulis. Mas mapapalala pa sitwasyon ng... Mas mapahirapan pa yung Mag-investigate. pag-work ng mga pulis doon. So, how can they solve the case if kung may epal, gano'n. Napasarap na yung tulog ni Sir Oji. That's the that's the wrong way. The right way, Hindi pa rin pala saksak na. Ballpen. yung news reporter. Yung news reporter, hindi siya nag-cross ng line, sinusunod yung protocol ng police sa mga ganyang sitwasyon. At hindi siya na-overcome ng emotion kasi minsan kasamaan mo na pala sa trabaho yun nandun. At bigla kang mag-cross ng line. So kapag napigil mo yung emotion mo ng ganun, okay, kasi duty first. Yung binaril na lang magpapakita na. Step naman. In coming up with stories, we reporters have to educate ourselves. And then, letter D, dissect. In coming up with your stories, kailangan mo i-dissect yung documents mo to determine kung may inconsistencies doon sa mga documents na gather mo. So that we can come out with proper investigation. Kailangan may proper investigation tayo based on the documents that we need to educate ourselves. And then we can do that by having alliance with our relevant source. Letter key? Naligaw ko. May hit ka ba? Nice one, bro. I will help you. Okay. Nervyos. Kamatayan. Go! Dahilan sa katotohanan. Intimidation. Letter L. Lebelo. Ang lahat ng mamamayag ay hindi ligtas sa kasong lebelo. Sinasabi nila na mayroon ding parang kakulangan sa media dahil yung may ibang mga outfits na hindi nga makapag-provide for one reason or another ng insurance sa kanilang mga kawani. Say no. Letter N ay wala daw na hindi nila natap yung network ng support groups para kung sakaling dumating na yung threat sa kanila ay mapaglalapitan para magbigay nga ng kaukulang suporta sa mga nagigipit na mga taga-media.
Missing letters, first is G. It stands for guidelines na reality is tayo talaga pag sumusulong sa trabaho, kulang sa guidelines actually. So letter S stands for it's really wrong on certain degree because we're so unmindful of the risks. Dinajustify natin yan na those are simply job risks. Kala natin okay lang yon, pero unmindful tayo, kaya nagkakaroon ng media killings. We're so goal-driven. Grabe ang goal natin, kaya sulong lang tayo ng sulong. And we're so output-oriented. Sulong lang ng sulong without any question asked. We do before we complain. So that's media. So people should understand that we're just doing our job. Where we work always on the dictum of social responsibility. And the last one is this one. Yep. Baliktad na po, baliktad. Castilla. So, okay. Okay. Ito, what went right? We have the media in our community doing the right thing to report from the data gathered. What went wrong? Killings. Minsan kasi nakaka-intimidate tayo or we are being intimidated. Because we are being intimidated, we are charged of libel. And we are charged of libel because we lack laws. We lack knowledge of laws. And because of, aside from lack of knowledge of laws, we have no insurance, no guidelines. Therefore, media practitioners are killed. Sobra na. Tama na. Sobra na. Tama na. So, do we want these media killings? No. So what are the lessons learned? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi nga nila, nothing stays buried together. And tayo mga journalists, meron tayong way kung paano tayo mag-uulat at paano natin ipapahayag yung ating mga opinion. Pero ang tanong, sa media killings, paano yung pag-uulat natin? Ano ba yung mali? Tingnan natin ito. Magandang umaga mga kaibigan. Narito ngayon ang update ng mga nangyari sa Maguindanao at ito ay tungkol sa Maguindanao Massacre. Kayo po ay nakikinig sa DZIJ. Ito po ay himpilan ng radyo at hindi himpilan ng gasolinahan at hindi himpilan ng pulis. Lumitaw ngayon sa medico-legal report ng PNP Crime Laboratory na ginahasa pa bago pinagpapatay ang ilang babaeng biktima sa Maguindanao Massacre, kabilang na ang ilang mamamahayag. Nakasa din sa nabanggit na report, tinagtad ng bala at pinutol ang ari. Hindi alam kung ito ay maliliit o malalaki ng ilang biktima. Samantala, bukod dito, napagalaman din sa report ng PNP Crime Laboratory na dinukot pa ang mga mata ng ilang nasawi sa nabanggit na krimen noong Nobyembre 23, 2009. Una ring napaulat na tinapyas pa ang nipple o utong. Sabi ng aming CEO na si Ginoong Ed Lingao, sayang naman ito. Ng ilang babaeng biktima at may ilang bagay pa na pursahang ipinasok. Saan? Sa kanilang ari ng private army ng mga mutuan. At mga kapuso, una na rin napaulat na tinapyas. Naulit yata ito. At tapos na nga pala. Tingnan mo na, tapos na. Ang mga kapuso, mga kapamilya at kapatid, inuna namin kung ano yung mali sapagkat pangit naman na uunahin natin yung tama at mamaya ay gagawa kami ng mali. Dapat unahin namin yung mali at mamaya ay itutuwid namin upang maging tama. Wow. Wala naman ang comment dyan. Pero sa tingin mo, ano ba talaga yung mali? Ano nangyari doon?
Siguro naging mali siya kasi hindi mo naman dapat lahat i-detalye o hindi kailangan detalyado yung lahat lalo kapag masaselan na yung mga ginawa. No? Kasi we have to be more sensitive sa nararamdaman din ng mga kaanak ng victims, sa mga naulila, sa mga namatayan. Kasi lalo silang masasaktan kapag nalaman nila yung mga ganung balita, di ba? Napaka-rahas masyado yung statement. And yun nga, mali rin yung ginawa niya nung newscaster. Newscaster lang siya, atid niya yung balita. Una sa lahat, dahil hindi niya kailangan gawing katatawanan. It's not for fun. It's a massacre. Maraming namatay, maraming umiiyak, maraming nalulungkot. Hindi mo siya dapat gawing katatawanan. So, I think, yung empathy yan kailangan ilagay mo rin yung sarili mo dun sa lugar ng mga naulila. Alright. Okay. So, nakita na natin yung mali. Ano naman kaya yung tama? Yung mga pwede nating ipagpatuloy na gawin? Siguro, ito na yung tama, no? Sa nakita ko, after nung Maguindanao Massacre, siguro, ito na yung tama. Holding hands? Stop media killings! Stop media killings! Stop media killings! Wow. Yeah, siguro yun yung tama kasi nakita natin yung pagkakaisa. Yan ang isa sa pinakamagandang nakita after ng incident. Nagkaisa, yung iba't ibang mamamahayag, kahit magkakalaban, kapuso, kapamilya, kapatid. Nagkaisa sila. Dahil alam, kinundinan nila yung massacre. Kasi talagang mali. Nawala yung salitang kompetisyon. Nagkaroon ng unity. Nagkaisa yung lahat. Siguro yun yung pinakamagandang nangyari doon. Nagtulungan sila para fundinahin nga at para mapabilis pa yung usad ng kaso kaugnay nga rin sa Maguindanao Massacre. So siguro, ito na tayo. Siguro, sir, ano ba yung mga lessons learned natin dito? Napakarami. Unang-una, ating natutunan na dapat kung tayo ay lalabas sa mga delikadong lugar at magko-cover niyan, kailangan pala ay makipag-networking tayo sa ilang mga kasama natin sa hanap buhay. At siguro, kalimutan muna yung kompetisyon, maka-scope. Ang importante ay safe at walang mangyayaring masama sa ating mga kasamahan. Siguro dapat din na yung mga editors nila, dapat alam nila kung saan lugar sila pupunta, no? Alamin nila kung safe ba yung lugar na yon. Tama ba? Ito yung mamare. Pero iniisip ko, ganun kaya kagrabe dapat yung nangyari sa massacre kung sabihin natin walang label yung sasakyan nila o hindi nalaman na media sila. Pwede kaya hindi naging ganun kagrabe yung epekto? Kailangan siguro maging maingat tayo kung nagkakaroon ng mga coverage at kailangan sabi natin, kailangan yung networking para nga makasiguro tayo kung saan tayo pupunta at sino ang tutulong sa atin doon. Kaya kailangan magkaisa at magtulungan. Kailangan din siguro ay talaga maging andam tayo at maging handang-handa tayo upang sa ganun ay maiwasan natin yung mga tulad nitong pangyayari. Alright. So sa tingin nyo, sa lahat ba, tingin mo ano talaga yung pinaka-sikreto dito? Good reporting. Good and responsible journalism. Thank you. Good na!